Nung hawakan ko, sabi niya, bawal niyo pong hawakan. Chinek niya, pero alam niya kung saan niya kukunin yung bala eh. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Nako po mga kababayan po natin, bumabalik na kaya ang modus ng tanimbala ngayon sa NAIA dahil isang pasahero po ang nakuhanan umano ng bala sa kanyang bag. At ayon nga sa may-ari nitong bag na dapat ay pupunta ng Thailand, sino ba namang tanga or gago ang maglalagay ng bala sa kanyang bag pupunta ng ibang bansa at dadaan nga sa napaka-stricto na screening sa paliparan ng Pilipinas at lalo na sa Thailand po kung makakalusot siya diyan sa Pilipinas mga kababayan. At ayon nga sa pasahirong ito, na-discover niya na may mga tao umano na ali-aligid sa kanya at tanong ng tanong. Hindi kaya mga kababayan po natin bumabalik na itong mga extortionist, itong mga nangingikil diyan sa NAIA at kung makunang ka ng bala ay ininegotiate mo na lang sa kanila para makaalis ka agad sa airport o maka-flight ka man papuntang ibang bansa. Naku po, nakakatakot ito mga kababayan po natin. Naka-plastic na bala ang nakita umano ng mga otoridad sa bag na negosyanteng si Charity nitong Enero. Patay lang sila noon ng kanyang asawa at pasakay na ng eroplano ng ipatawag ng mga otoridad. Mabuksan ko yung bala. Nung hawakan ko, sabi niya, bawal niyo pong hawakan. Chinek niya, pero alam niya kung saan niya kukunin yung bala eh. Naku po mga kababayan po natin ha. Narinig nyo galing sa pasahero, alam niya kung saan kukunin ang bala. Ang tanong, bakit alam niya kung saan nakalagay ang bala? So, posible ha, mga kababayan po natin, posible po ha, na may alam po itong screening officer sa balang nakita sa bag ni ma'am. Bakit alam niya kung saan nakalagay ang bala? Sabi ni Charity, hindi kanilang bala. May baril sila pero hindi raw nila ito dala. Gayon man ipinakita pa rin niya ang lisensya ng kanilang baril. Kaiba po yung bala. Tsaka sabi ko, hindi pa ako gumagamit ng ganyang klaseng bala. Magaganda. So, kung magkaiba po yung bala at ang kanyang ginagamit sa kanyang baril, di talagang hindi sa kanya at may naglagay. Ang tanong po ngayon mga kababayan po natin, sa administrasyong Marcos, buwabalik ba ang modus mula sa administrasyong Pinoy na lahat ay nilinis at tinanggal ni dating Pangulong Digong? So ano na po ang nangyayari sa sinimulan ni dating Pangulong Digong? Tanong lang po mga kababayan natin. Po yung bala ko. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may papirmahan lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Ang dami nagtatanong, saan ang ganito, saan ang ganyan. Mga lalaki po eh. Naka-civilians. May security guard naman na pwedeng pagtanungan, bakit sa akin. And then, may bumabangga sa akin. Ang bala is a thing of the past. We can always present all available data and pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Kapag ka yung bag So mga kababayan po natin, sino kayang opisyal ang aamin sa mga ganitong pangyayari kahit tauhan naman nila talaga ang gumagawa ng ganyan ay hindi naman talaga nila inaamin. Kasi unang-una mapapahiya sila mga kababayan po natin kapag inamin po nila na bumabalik na itong mga ganitong modus. Malay po natin na ang itong reklamo na ito ang nakarating lang sa media o sumikat lang ngayon, baka may mga reklamo din na hindi talaga napipick up ng media or parang pinabayaan na lang ng ating mga kababayan at hindi na pinost sa kanilang mga social media platform. Matandaan po natin, noong mga nakaraang taon lang ay nagtrending din po tayo sa ibang bansa dahil sa iba't ibang modus ng kawatan diyan sa NAIA na mayroon pang nilunok nga ang dolyar ng isang screening officer. So, tinanggal man yon pero mukhang buwabalik na naman mga kababayan po natin. merong containing suspicious item, yung computer, yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya, and then that baggage will be subjected for baggage inspection. No, may ganun na po ba mga kababayan po natin? Wala namang machine na nagsisipiret ng kanyang bag kapag may suspicious. Kapag idinaan mo yun sa screening, lalo na dumadaan sa screening, lulusot lang man yun, di ba? Ano sinasabi niya na may machine na may nagsisipiret na kapag may suspicious ang iyong bag? Wala namang ganun, sir. It's only the time na hahawakan niya ng baggage inspector natin. Atin kasi nasa bag niya 1 or 2 pieces lang kasi
Marami namang nagdadala niya na sa paniniwala ng iba, it is anting-anting. So yan po ang palusot nitong transportation security, mga kababayan po natin, na sinasabi niya ngayon na marami umano mga kababayan natin o yung mga individual na nagdadala nitong bala as anting-anting. So kung anting-anting po ang kanyang tinutukoy, dapat empty shell yun at may mga laman na ng kung ano-anong mga anting-anting na tinatawag. Pero napakalinaw naman po sa mga nakuha noon kay Pinoy na talagang as in bala talaga, live ammunition yung nakuha. So ngayon sa ating kababayan, live din naman po. So paano naging anting-anting nun? At ang sabi ng ating kababayan, sino ba namang tanga ang magdadala ng bala? Alam niya, natadaan sa napakahigpit na airport at pupunta pa ng ibang bansa. Ano po ang inyong palagay, mga kababayan po natin? Mukhang bumabalik na naman kaya ang mga modus ngayon sa ating paliparan pagkatapos nga mag-trending itong mga piste ng daga, ipis, surot po dyan sa ating paliparan na which is mukhang hindi pa natapos at hindi pa na solusyonan kasi mga nakarang araw lang ay may mga bago na namang daga na nakita, nilagyan lang ng packaging tapos naglinis sila, pero syempre hindi naman ganun kabilis kung hindi talaga nila linisin ng linisin or ipagpatuloy ang kanilang magandang maintenance para malinis. So pagkatapos po ng mga piste, ito na naman, tanimbala na naman. Ako po, mga kababayan po natin, ano kaya ang magandang gawin ngayon ng Administrasyong Marcos para talagang maayos na, malinis itong ating paliparan? Which is alam po natin, yan po ang pinaka-main door at bintana ng ating bansa. Diyan lahat dumadaan ang mga turista at negosyanteng gustong mag-invest sa ating bansa. At yan lang po yung ating update, mga kababayan.